Kumbaga, tanggap naman ng family namin, ganito yung nature ng work namin. Matutulog ka na, basa ang iyong buhok at gigising ka, basa pa rin yung buhok mo. Dahil ganun po yung hirap po namin dito. When you're there in the field, when you're there in the flight, and then you hear them clap. The moment na nag-touchdown yung eroplano, pag nakita mo silang naluluha, pero nakasmile. Kung ako lang ang superhero, sana lahat sila nakuha ko nung araw na magre-retrieve kami. Ano man ang mga pagsubok, matindi man ang ating dagok, sisikat ang araw sa bagong umaga, may bagong pag-asa ang bawat isa. As a nurse po na nag-work sa COVID facility, Ako ay nag-positive dahil nga po hindi natin nakikita ang kalaban, sir. Hirap sa buhay o kaya'y napilay, hindi yan hadlang para makabangon. Ang nakakalungkot lang, sir, yung hindi mo makakasama yung family mo. Kaya ako, kung ano man yung pwede kong maitulong sa kanila, kung mapapauwi para ma-reunite sila. Masaya po kami kasi makikita na po namin ang aming pamilya. Maganda kasi marami ka napupuntahan. Because kung marami ka napupuntahan, marami kang assignment, marami ka ring natutulungan. Pero sa kabila ng kanilang mga pagsubok na kinakaharap, nanatili pa ring matatag, magaling at matibay ang mga Bicolano. Totoo sa kasabihan, basta't Bicolano, Oragon. Diyos mabalos. Habang may pag-asa, di mawawala ang diwa, kandilang walang hanggan na apoy. Ito ang totoong puso ng Pinoy. Sa iyo nangingibabaw ang bayanihan, lumalaban ka para sa bayan, inuuna mo ang iyong kapwa, tumutulong ka kahit kapos ka na. Isang pamilya, isang bansa, nagdadamayan, nagkakaisa, laging handa at sama-sama, di sumusuko sa anumang problema. Ang serbisyo ay dapat matibay, malakas. Dahil ang inisip ko, sir, serbisyo to sa bayan. Kasi kung hindi ako, sir, sino, sir, ang gagawa? Ang dami po, pero unti-unti pong nababawasan, nasasala. So, iilan na lang po yung talagang merong dedikasyon na magtrabaho para sa bayan. Habang may pag-asa, Maraming salamat po, Pangulong Duterte, sa inyong tulong sa amin. di lang walang hanggan na apoy. Ito ang totoong puso ng Pinoy. Sama-sama, pag-asa, sama-sama, ating isip ay malaya. Kahit sa pinakamalayong na araw, mabangon tayo, huwag kang bumitaw. Sama-sama, pag-asa, sama-sama, ating isip ay malaya. Kahit sa pinakamalayong na araw, mabangon tayo, huwag kang bumitaw. Sama-sama, tayo ay magsama-sama, sama-sama, tayo ay magsama-sama, sama-sama, tayo ay magsama-sama. Ito ang totoong puso ng Pinoy. We will get through this crisis, I assure you. As one nation, kapit po tayo, mga kababayan, magbayanihan po tayong lahat.
Ang nakaraan sa Laging Handa Docu. Looking back at history, we know of the unjust treatment of the Moro people. Dati-dati pa, even during the Spanish era, the American colonization, the unjust treatment of the Moro people goes way, way back. This unjust treatment of the aspirations of the Moro people and even the indigenous peoples in the region has gone on for centuries. It's not only about yung political alienation mo, it's actually on economic deprivation. They organized, nagbuo sila ng organisasyon to fight back against the government that they perceive na nag-persecute sa kanila. For the last 400 years, the Moro people have been fighting. Our people deserve freedom, deserve the progress that other peoples of the world are enjoying. Is a legacy of the president. Nakita namin na kung hindi siya ang naging presidente, our prediction hindi pa mai-implement yung agreement. Ang pinakamahalaga dito is yung kapayapaan, pagsisikap, yung pagtanggap na dapat meron kapayapaan. It's proof that by peaceful negotiations, thereby avoiding all of these war, casualties, displacement of communities. This landmark law was not built entirely from scratch. Indeed, it is a product of the blood, sweat, and tears of many great men who came before us. Sa pagpapatuloy na mas pinalawak, mas malalim, at mas komprehensibong Laging Handa Docu, malayo na ang nararating ng mga programa ng Administrasyong Duterte sa larangan ng pagbibigay ng malinis at patas na serbisyo publiko. Ang mga programa tulad ng 8888 Citizens Complaint Center, Presidential Anti-Corruption Commission, Anti-Red Tape Authority, at Freedom of Information ay sumasalamin sa dedikasyon ng Pangulo kontra sa katiwalian. Inihahandog ng Presidential Communications Operations Office, Office of the Global Media and Public Affairs, ang isang docu tungkol sa mga programa ng Administrasyon Duterte upang labanan ang korupsyon na nagpapahirap sa ating bayan. Ito ang totoong kwento. Ang mga iligal na gawain ng mga taong patuloy na nananamantala sa ating mga kababayan. At ang walang habas na pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Unti-unting natuldukan dahil sa tapang ni Pangulong Duterte upang labanan ang katiwalian. Ako po si JV Arsena. Samahan niyo kaming silipin ang mga programang inilunsad ng gobyerno upang malabanan ang mga tiwali sa lipunan. Nang maupo ang Pangulong Duterte, agad niyang binuksan ang linya ng komunikasyon na didinig sa sumbong ng ating mga kababayan ukol sa maling gawain at pagpapabaya ng mga kawani ng gobyerno. 8888 Citizens Complaint Hotline. Ako po si JR. Ano po ang pangalan nila? Ang 8888 Citizens Complaint Center. 8888 Citizens Complaint Center. Ito po yung ahensya na nagpapatakbo ng 8888 hotline. Ito po ay nabuo noong 2016 sa bisa ng Executive Order No. 6 na pinirmahan ni Presidente Duterte noong 2016. Ito po ay nagsisilbing mekanismo kung saan ang mga tao ay pwedeng tumawag sa hotline, magsumbong ng kanilang mga hinaing tungkol sa serbisyo ng gobyerno, sa proseso, or sa korupsyon, at maaari din itong maging linya para ang mga tao ay makahingi ng tulong.
lahat ng tao maaaring tumawag ng libre or mag-text ng libre para maisumbong ang mga opisyal na corrupt o kaya mayroong mga serbisyo na mabagal ang proseso. Gusto po niyang bigyan ng linya ang mga tao na sa isang tawag lamang, kaya po nilang isumbong ito sa ating gobyerno. Ito pong 8888 ay itinatag po ni President Duterte para mailapit ang gobyerno sa mga Pilipino. Ngayon po, kada araw, ang handled calls natin ay umaabot na sa 2,500. Ito po ay patuloy na lumalaki. Nung nagsimula po tayo noong 2017, 1,500 handled calls lang po tayo. Ngayon po ay 2,500 na. Kadalasan po, ito po ay mga reklamo tungkol sa proseso ng gobyerno. Ngunit bukod naman sa mga reklamo, marami rin pong mga humihingi ng tulong. Mga tulong pinansyal, tulong pang-medikal. Lahat ng mga reklamong naidulog ng ating mga kababayan ay agad na nabigyan ng aksyon. Hello po. Isusumbo ko po sana yung bagal ng proseso dito sa barangay namin. Ang ating mga ahensya ay meron tayong 91% resolution rate. Bali po lahat po ng mga tickets na aming nire-refer sa mga ahensya, 91% po ay nasasagot naman. Ini-encourage po namin kayo lahat na isumbong po sa hotline 8888 ang lahat na nakikita nyong mabagal na proseso ng gobyerno. Kung meron po kayong mga corrupt practices ng gobyerno at mga kawani nito na inyong mga naranasan, sumbong niyo po lahat to sa 8888. Meron na rin po tayong SMS platform at po yung ating handled calls daily ay palaki ng palaki. So lahat po ito ay nagawa under sa administrasyon ni President Duterte. Pinirmahan ni Pangulong Duterte ang Executive Order No. 43 o ang Presidential Anti-Corruption Commission noong 2017. Layo nitong bumuo ng isang komisyon na mag-iimbestiga ng mga kaso ng graft and corruption sa gobyerno. Ang PACC po, or the Presidential Anti-Corruption Commission, opisinang ginawa ng Pangulo para under EO 43 and amended by EO 73 para tulungan siyang imbestigahan ang lahat ng mga corruption cases under his office, specifically having jurisdiction over presidential appointees who has salary grade 26 pataas. Core functions ng PACC, number 1, to help the President investigate. Number 2, to submit to him reports and recommendations. So, it's a recommendatory office. We only recommend laws and mga penalties at mga steps na pwedeng gawin ng Pangulo na naaayon sa batas. We give our reports to the President and file cases with the competent courts such as the Ombudsman or in the court. So, mandirampot namin. Iba yung nakasuhan, iba yung nasibak. Sa nasibak, halos 1,000 na ho yan. Sa Customs, sa PhilHealth, sa DPWH, maraming nasibak dyan. Maraming pinag-resign na matataas sa ranking officials. At meron din po nakasuhan. Nakasuhan namin mga 45 and counting. In the process of PACC operating in the last 3 years, nakita natin kung nasa ng korupsyon and alam din natin kung paano i-address. Ang problema po, mayroong mga kakulangan sa batas na kinakailangan ng natin sa anti-corruption campaign para mas mapalakas ang laban natin sa korupsyon at ma-address. The PACC already has over 10,000 reports of corruption received through our different platforms. More than 95% of the reports are with the local government issues. Marami talagang reklamo based on the reports here, based on our data here, na nagmumula sa local government. Less than 5% lang po talaga ang nasa national government. Ito po yung BOC, DPWH, pero syempre interlinked yan sa LGUs, BIR, LTO, LTFRB. Bukod sa mga kasong naisampa na laban sa ilang mga tiwaling opisyal ng gobyerno, tinutukan din ng PACC ang mga ahensyang naitala nilang talamak ang katiwalian. Meron po kaming Big 4 dito na in-identify. The Big 4, top high-risk agencies, based on the reports that we get in the office and based on public knowledge. Number 1 po dyan ang BOC, yung Bureau of Customs, na tinukhang din po namin, nakasangga na rin natin. Yung pangalawa, ang DPWH. Pangatlo, ang BIR. Tapos because of the recent pandemic, ang DOH and its attached agencies are high risk. BOC smuggling, syempre, technical smuggling, ang mga issues natin dyan.
DPWH, yan po yung mga projects, mga proyektong substandard, bidding na nirig, mga kontraktor na kinukutongan, ng mga opisyal, mga for the boys. Ang BIR naman po, ito po yung extortion. Ito talaga, imbestigahan ka, papadalan ka ng letter of authority, imbestigahan ng papel mo, tatagain ka ng napakalaking amount. Sabihin na, ayusin na lang natin to, pero bigay mo, kunyari, isingili ka kunyari ng 2 milyon, pero kaming inaresto rito, in-entrap, 75 million. Meron akong dinampot, 2 million. Ang DOH po kasi marami talaga ng issue nung naging pandemic eh. IRM, which is PhilHealth, di ba? Malaking issue po yan. Yung interim reimbursement program nila, nag-advance sila ng mga pera dun sa mga ospital, tapos naging questionable. Sinimbestigahan po namin yun. Sa PhilHealth, nawawala raw yung 15 billion pesos. Ang daming mga ospital daw nagkiklaim ng ubo, nagiging pneumonia, or 10-bed capacity na ospital, kumukuha ng 200 million pesos sa gobyerno a year, na reimbursement sa PhilHealth. Basically po, yung mga unvalidated claims, yung parang ginawang ATM ng mga ospital ng PhilHealth. 24 ang kinasuhan ng PACC ron. 42 ang pinaalis ng Pangulo doon, including the highest official ng PhilHealth, who was the president of PhilHealth before. Tapos yung kanyang mga direktor, ang mga natanggal. Nakasuhan po namin 24. Ang napatanggal 42 na iniimbestigahan pa. Hospital ka kunyari, sabi mo kay PhilHealth, pingin 1 million pesos dahil i-reimburse mo ka ng 1 million pesos dahil ginamot ko to for pneumonia. Ito naman si PhilHealth, bigyan ng 1 million pesos. Eh malay mo kung ubo lang yun. Dapat check mo muna, titingnan mo medical records, and billion po ang umabot ng ganung kaso. Kaya galit na galit ang Pangulo, galit na galit ang tao dahil sinayang pera, nagpayaman lang yung mga contact nilang mga ospital. Masakit po yun dahil PhilHealth na lang ang inaasahan ng mga, lalo na may hirap, para pag nagkasakit sila, may magbabayad ng kanilang ospital kahit makabawas lang. And liit-liit na nga lang po na minsan i-contribute ng PhilHealth sa mga hospital bills. Dahil nga pala, kung hindi kinukurap yun, mas malaki ang kaya ibigay ng PhilHealth. Ang LTO bidding, may mga nagreklamo na minanipulate ang bidding. So, inimbestigahan po namin yun. And malalaki kasi ang pinabibid pag LTO. Hundreds of millions yan. Bilyunan ng LTO. Alam ng PACC na mahirap labanan ang katiwalian. Naniniwala sila na kailangang magtulong-tulong ang lahat para tuluyang masugpo ang problemang ito. We launched Project Kasangga, Tokhang Laban sa Korupsyon, to operationalize and try to come into an agreement with all the government offices, including the local government, to help the President's fight against corruption. So, kaysa magkalaban tayo, magsama-sama na lang tayo at labanan natin yung corruption. Up to now, we have had 15 agencies that has already went through the Project Kasangga, Tokhang Laban sa Korupsyon, from the highest officer down to the lowest officer of their agency, came to a Zoom meeting and signed a manifesto at nag-pledge and then nag-oath of honesty and pledge of participation and cooperation sa Project Kasangga. Number 1, to help the President and support the President in his fight against corruption. I dare everybody, or if you, any mechanism, as long as we come up with a constitution that would guarantee, first, that the money of the people should go to serve the people. Si Pangulong Duterte ay isa sa mga ang tinatawag nilang matapang sa kanyang pananalita at minsan sa kanyang mga desisyon, mga aksyon. Let's be honest, minsan nagugulat yung mga tao na talagang totoong-totoo ang sinasabi niya. Talagang tinutupad niya ang kanyang mga warning sa mga gustong lumabag sa batas, lalong-lalo na ng mga nakapaligid sa kanya. So this is a president that has open arms policy to anti-crime groups. First time in the history of the Philippines nangyari po ito. Katuwang ng PACC, ang Anti-Red Tape Authority o ARTA.
Mandato ng ARTA na sugpuin ang red tape at baguhin ang nakagawian ng mabagal na sistema sa mga kagawaran. Ang red tape, ito yung mga redundancies na mga proseso, mga requirements. Ito yung mga practices na hindi naman kinakailangan pero nagpapahaba pa sa proseso ng gobyerno, no? Na ang nangyayari dito, bumabagal ang serbisyo at dahil diyan ang mga tao ay nahihirapan at nagkakaroon ng oportunidad pa sa korupsyon, both from the government side at dun sa mga nag-aalok naman sa private side. Itong RA 11032 o yung Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018 ay isang landmark legislation na nag-amyenda actually ng Anti-Red Tape Act of 2007. Tinaasan ang penalties, no, laban dun sa mga taong nangiipit ng mga papel at nagkaroon talaga ng ngipin ang batas na ito. Gumawa ng bagong ahensya ang batas na ito, itong ang Anti-Red Tape Authority, na isang ahensya na department ang kanyang level, no, kung saan directly sa ilalim ng opisina ng ating Pangulo. Ang Anti-Red Tape Authority ang siyang tumutulong sa mga government agencies na mag-streamline at mag-re-engineer ng kanilang mga proseso. Kami ang siyang nagmo-monitor kung sila ba ay nagsusumite ng kanilang Citizens Charter, na kung saan ito yung listahan ng kanilang mga serbisyo, mga requirements na kailangan isubmit sa mga agency ng taong bayan. Kapag nag-a-apply, magkano ang kinakailangan bayaran ng taong bayan sa mga proseso nila. The LTO, SSS, BIR, LRA, and Pag-ibig are the top 5 agencies that need to drastically improve their service. Ang program ni Himaya or ang National Effort for the Harmonization of Efficiency Measures of Interrelated Agencies ay isang sectoral-based na streamlining effort ng Anti-Red Tape Authority. Ito yung isang flagship program na atin inilunsad para talakayin o punteriyahin ang red tape on a sectoral basis. Nakita ho ng ARTA na not unless na they streamline together as one unit at tingnan ito sa perspektibo ng taong bayan. Doon lang talaga madadama yung epekto ng pagpapasimple ng proseso. Sa unang phase ng Nehemiah, meron kaming 5 sektor na sinimulan, na identify, na streamline. Una is yung tinatawag na yun nga, no, yung telecommunication sector or yung pagtatayo ng mga towers, pagpapadami ng towers, streamlining ng kanilang permits. Second, logistics sector. Third, yung kanilang socialized housing sector. Fourth is yung food and pharma. And fifth is yung energy na tinatawag. Sila naman ay binibigyan ng 52 weeks para itong 5 sektor na to ay mag-streamline ng 52% less time, less cost. May inisyatibo rin ang ARTA din sa paggawa ng batas ang siyang mag-monitor at tumulong na mapataas ang ating ranking sa World Bank survey or study on doing business. Masaya tayo kasi nung 2020 cycle, lumundag ang Pilipinas from rank of 124, tumalon tayo to 95th rank. So napakalaking pagtalon yan. 29 notches ang itinalo natin. So, we literally leapfrog. Malaking bagay din to boost yung confidence ng mga gustong mag-invest dito sa Pilipinas na bumibilis ang proseso dito. Ang Central Business Portal ay isang platform o isang website. Ito ang portal, ito yung pintuan ng lahat ng mga business-related permits, no, sa buong bansa. Konsepto na to ay nais natin magtayo ng isang portal na kung saan naroroon na lahat, pupunta ka lang dun sa site na yon, nandoon na lahat ang mga klase ng mga permits na kinakailangan mo para ikaw yung makapagnegosyo, whether sa national or local. Ito'y sinimulan na natin at ito ay na-launch na natin noong January 28, no, 2021. Pag gusto mo magtayo ng negosyo, pwede ka nang gumamit ng Central Business Portal at hindi mo na kailangan mag-physical na appearance dun sa mga ahensya na yon, dahil nandoon na ang SEC, ang BIR, ang SSS, PhilHealth at ang Pag-ibig. Isa si Marie Chris Bautista Salazar, isa sa mga nagbenepisyo sa kaluwagan ng mga proseso ngayon sa gobyerno. Bago mag-pandemic, February po yun, nagpunta po ako sa SSS para dumulog kung anong claim o benefits na makukuha namin. Then,
Nag-ask din po kami ng requirements. February, hindi ko po agad na ipasa because of lockdown. And then nawala na po ako ng means para ma-process yon, makakuha ng requirements dahil kulang na po kami financial dahil natigil po ako sa trabaho. Kaya natagalan yung process. Nahulugan nila ng by December 2020, na-check nila yung record. Na-check nila yung records sa SSS ng asawa ko. Nahulugan nila ng SSS yung December 2020 nila na dapat hindi na. Kaya isa rin yun yung naging cause para ma-delay yung processing. Nakakapagtaka bakit kailangan mangyaring mahulugan nila dahil declared ng disease yung asawa ko. Pero bagkus nun, may naihulog pa sila. Then, doon na po ako time na lumapit na sa ARTA. Sa tulong ng mga programa at inisyatibo ng ARTA sa pagpapabilis at pagpapaiksi ng mga proseso ng mga transaksyon sa gobyerno, ang dating inaabot ng buwan ay napababa na. Sa bisa ng Republic Act 11032, ang isang napakagandang feature ng batas na ito is naglagay ng limitasyon kung gaano katagal lamang pwedeng aksyonan ng isang ahensya ang mga papel na sinusumiti mo dito sa kanila, no? 3720 yung magic number, no? Ibig sabihin, 3 days, kung simple transaction, ito yung mga simple lang kasi ministerial in function lang. Titingnan mo lang kung kumpleto ang requirements, etc. So, hindi ka dapat lalagpas ng 3 araw dyan. 7 days naman kung complex transaction. Ibig sabihin, kung kinakailangan pag-aralan, no? Kung kailangan ng analysis, 7 working days lang. Kung ito naman ay highly technical, ibig sabihin, it involves public health and public safety, ito'y 20 working days ang binibigay sa kanila, no? So, 3, 7, 20 days. Anong mangyayari kapag hindi nila inaksyonan ito? Okay? Unang mangyayari, ang sabi ng batas, automatically approved na ang iyong application. Kung kumpleto na ang submission, at binayaran mo na din. At yung katunayan na automatically approved na yan is yung resibo na iyong binayaran, or kung wala ka naman binayaran dahil ito naman ay libre, yung iyong receiving copies na pinagpapatunay na naisumiti mo ang lahat ng mga requisitos mo. Kaya mahalaga yung may Citizens Charter ka kasi yun ang magsasabi kung kumpleto ka na o kulang pa, kung bayad ka na o hindi. Pag dinagdagan nila yung request sa'yo ng requirements, request ng payment, labag sa Citizens Charter nila, pwede mo na ho silang sitahin at kung ayaw pa rin, isumbong nyo po sa ARTA. Taos-puso po talaga ako nagpapasalamat at walang hanggang pasasalamat yung naitulong sa amin ng ARTA. Dahil kasi kailangan na po namin yung death claim na yon. Lalo na because of pandemic, wala talaga kaming maibayad sa bills. Napakalaking epekto ng red tape na napakatagal ng problema ng ating bayan, ang oras ng tao at ang oras ng gobyerno nasasayang. So kung nauubos ang oras natin sa pagpoproseso ng papel, imbis na nagninegosyo ka na sana, sa mga nagnenegosyo, yung bawat araw na lumilipas na naiipit ang kanilang puhunan, loss yun, no? Nawawala rin sila ng kita. At syempre, ang napakalaking point nito is yung confidence din ng taong bayan sa isang ahensya o sa gobyerno pangkalahatan. Napakalaking legacy ng ating Pangulo na kanyang linabanan talaga head-on. At hindi lang siya nagsalita, gumawa siya ng ahensya, nagtulak sila ng batas, at ngayon ay tuloy-tuloy ang laban natin sa red tape. Mabilis po ngayon talaga kumpara dati. Opo. Dati po kasi pag pumipila kami, sobrang tagal, umaga hanggang hapon inaabot. So ngayon, mga 1 hour pa lang, medyo okay na. Porcado Ariel po. Mabilis naman po. Nagtatanong lang po kami sa mga guard, yung mga staff dito. Tapos ituturo na agad kami sa mga dapat namin puntahan. Lahat po ito ay may epekto sa buhay natin, sa ekonomiya, sa ating peace and order, lahat sa paglutas ng mga kaso. Mabilis ng proseso ngayon dahil sa ARTA at meron po kaming kasunduan sa ARTA at VACC. At marami po kaming naging coordination meetings with ARTA sa mga iba't ibang kaso ng VACC na ngayon ay kumikilos na. Maliban sa pagpapabilis ng mga proseso sa mga ahensya,
Isa rin sa tiniyak ng administrasyon ni Pangulong Duterte ang pagpapanatili ng transparency sa mga transaksyon ng gobyerno. Ang Freedom of Information o FOI na nagbibigay ng access sa ating mga kababayan sa mga dokumento ng pamahalaan. Ang FOI ay sa English, Freedom of Information. Sa Filipino naman, malayang pagkuha ng impormasyon. So isa tong mekanismo kung saan ang Pilipino ay maaring makakuha ng impormasyon mula sa ating gobyerno. Ang FOI PMO ay a result of Executive Order number 2 na nilagdaan ni President Duterte noong July 23, 2016. Pangalawang EO niya ito. So binuo ni Secretary Martin Andanar ang FOI PMO para siguraduhin talaga na nai-implement ng mabuti ang FOI program. Kasama na rin sa aming task bilang PMO ay ang pagsulong ng pagpasa ng Freedom of Information Act. Ang layunin nito ay i-oversee ang pamamalakad ng Freedom of Information sa buong executive branch. Lahat po ng ating mga national government agencies, mga GOCCs, mga state universities and colleges, pati na rin ang mga local water districts at iilan local government units ay nag-i-implement ng FOI sa vision ni President Duterte. Napaka-importante ng pagkakaroon ng transparency at accountability sa gobyerno at we are very lucky to have President Duterte to think out of the box and not rely only on Congress to pass an FOI bill but sign his own executive order in order to implement access to information. Mahalaga ito kasi it builds trust. Kasi alam naman natin na malaki po ang distrust ng taong bayan sa gobyerno and the FOI is a mechanism wherein it rebuilds that trust. Halos lahat ng impormasyon na meron ng ating gobyerno ay maaring ma-request ng ating kababayan. Kasi karapatan nila to bilang Pilipino at bilang mga taxpayers. So we are talking about documents like contracts, copies of bills, ordinances, Republic Acts, datasets, statistics, ibang mga requirements sa mga iba't ibang ayuda ng gobyerno. So halos lahat ng impormasyon na meron ang gobyerno ay maaring ma-request gamit ang FOI. Pero yan ang general rule. Kasama na dito ang mga impormasyon ukol sa national security at data privacy. So meron tayong general rule at meron din tayong mga exceptions. Ang tingin namin sa BACC, si Pangulong Duterte ay talagang nanonood, nakikita niyang lahat, nakikinig at kumikilos. Madami tayong mga projects dyan, multi-million projects sa paggawa ng mga infrastructure at maaari nang i-request mula sa DPWH yung mga updates at saka mga datos tungkol sa mga projects all over the country. So, dun pa lang, makikita natin na nagkaroon ng epekto ang FOI sa pagbaba ng korupsyon sa gobyerno. Isa rin sa buong tapang na nilabanan ng Pangulong Duterte ang oligarkiya sa bansa, kung saan ilan sa mga kilalang negosyante at malaking korporasyon ay pinagbayad ng kaukulang buwis. Oligarchy is a form of government where economic power rests upon a limited few o ilang mga individual lang o grupo lamang. Ang ating presidente is very decided to end oligarchy. Kitang-kita natin yan. Ever since he started campaign in 2016, it was one of his campaign promises that he would end oligarchy. Ang oligarkiya sa buong mundo ay mahirap at magiging hadlang sa pagtagumpay ng isang bansa. At kung ang poder ay kinokontrol ng isang grupo lang, hindi maganda yan para sa hustisya at sa demokrasya. Para sa BACC, hindi kami sang-ayon sa oligarkiya. Sa mga mata ng BACC, opo, ang oligarkiya ay sanhi ng korupsyon. Dahil sa strong political will ni President Duterte, malaking bagay ng oligarchy dito sa ating bayan ay napahina na. Yung Rufino Prieto / Sanvar Realty Corporation in 2017, noong July 23, 2009, nag-file ang gobyerno ng complaint for unlawful detainer laban sa Sanvar Realty Development Corporation or Sanvar na pag-aari ng mga Rufino Prieto dahil sa patuloy na pag-occupied nito sa mile-long property na pagmamay-ari ng gobyerno. Mula December 2002, kung kailan nag-expire na ang contract, hindi na nagbabayad ng renta ang Sanvar.
Sa ilalim ng pamumuno ni President Duterte ay naisulong ang mga renegotiation ng 1997 concession agreements ng MWSS sa dalawang concessionaires na Maynilad at Manila Water. Ngayong 2021, matagumpay na napirmahan ang revised concession agreements sa pagitan ng MWSS at Maynilad at Manila Water. The Duterte administration was successful in having yung mga tinatawag na onerous provisions ng 1997 concession agreements to be revised and amended for the protection of the government and the consuming public. Mahal kong kababayan, galit si President Duterte sa oligarchy at corruption dahil malaking halaga ang nawawala sa gobyerno at sa mga tao. Kaya naman nilalabanan ito ng ating Pangulo para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Kung kaya't ang mga naipanalo natin mga kaso laban sa oligarchy at sa mga taong abusado ay masasabi kong isa sa mga pinakamahalagang legacy ng ating Pangulo. Ang mga programa ng gobyerno laban sa korupsyon ay nagpapatunay lamang ng tapang at dedikasyon ni Pangulong Duterte sa tapat at maayos na pagseserbisyo sa ating mga kababayan. Ako, personally, I believe in retribution. Na kung nagkasala ka, you have to pay. Ito po ang Laging Handa Docu. Sa kauna-unahang pagkakataon ng pagsali sa 2021 Stevie Awards, huwagi agad ang ating mga kaagapay sa serbisyo publiko. Mula sa halos 700 kalahok sa Asia-Pacific region, kinilala ng prestiyosong award-giving body ang kalidad at galing ng PCOO. Secretary Martin Andanar, Media Hero of the Year. Assistant Secretary JV Arsena, Media Hero of the Year at Government Hero of the Year. The Virtual Presser and Virtual Reporting Tour, panalo ng award for Innovation in Media, Visual Communications and Entertainment at Award for Innovation in Media Relations. Best Use of Social Media COVID-19 Related Information, PCOO Laging Handa Digital Campaign at ang Laging Handa Docu, panalo ng award for innovation in documentaries. Maraming salamat sa Stevie Awards. Congratulations, PCOO!